Good morning, guys! Good morning! Sobrang lakas po ng hangin. Hindi ako makapag-video. Happy Friday, guys! Friday ba? Oo nga, Friday ngayon. So last week ng last week ng last week ano ba? So today is first day of March. Yan, guys, March na. Ang bilis ng panahon. Ilang ano na lang, 10 months na lang. Christmas na naman. So yun, guys, nag-upload po ako nag-re-upload ako ng old videos namin galing sa YouTube. Yan. So magta-try po ako mag-re-upload ng old videos namin. Pero syempre mag-upload pa rin po ako ng mga bago. So yun, guys, gusto ko lang sagutin yung comment doon sa mga videos namin kung kanino daw yung bahay na tinutuloyan namin sa probinsya. Doon sa nakita nyo naman sa video namin. Ayun, guys, so hanggang ngayon marami pa rin dito sa Marang Baratilyo kasi nga March ngayon. Ito ang traditional dito, guys, sa Romania. Busy day ngayon, guys. So yun, guys, andito na po tayo sa metro station. So gusto ko ituloy yung kwento natin. So yung bahay na po yun ay my husband bought that before po kami nagkakilala ng asawa ko. So dati po nagtitrabaho yung asawa ko sa Iceland at he decided to go back in Cyprus po. Kasi parang pakiramdam daw niya that time na gusto niya pumunta ng Cyprus kasi nga may bahay na siya, basta gusto niya ng nice weather po. Kasi diba sa Cyprus is maganda po ang weather doon, hindi po nag-i-snow. May part lang siya ng lugar na mataas na lugar na nag-i-snow doon. So guys, nung yun, before kami nagkakilala ng asawa ko nga na nabili niya yung bahay na yun. Pero as in hindi pa siya ayos. So nung time na ako ay kinasal na kami at yung malapit na akong mga anak, pinaayos ng asawa ko yun, nirenovate lahat. Yun, basta inayos, and then before ako dumating doon dito sa Romania ay ayos na yung bahay. Kulang na lang siya ng mga appliances, mga gamit sa bahay. So guys, sa po yun, bahay po talaga ng asawa ko at hindi po yun sa magulang niya, hindi po pamana. At lalong hindi rin po kami nangungupahan sa probinsya. Yung part na po yun, swerte po kami kasi nga may sarili na kaming bahay sa probinsya at hindi na namin kailangan mag-loan sa bangko para magkamero ng bahay. So guys, nandito na tayo ngayon sa bus. So yun, guys, tuloy tayo sa kwento. So ang katiran po kasi ng asawa ko noon na pag daw siya mag-aasawa, gusto niya yung family niya is may sariling bahay at ayaw niyang makisulok doon sa magulang niya. So guys, nandito na tayo sa Pepera. Punta na tayong subdivision ng aking client. Nag-message, guys, sa akin yung client ko na kung po pwede daw, bilan po siya ng tubig. Kasi wala raw silang tubig. So, sige ma'am, no problem. I will buy water. Ito tayo sa Mega MH. Buy muna tayo ng water para kay boss. Guys, kabili na tayo ng tubig, 2. So, sabi, guys, ni Petro na kailangan niyang bumalik doon sa doktor na nag-opera sa kanya para ipa-check siya. Actually, guys, sabi yan ng doktor na after 1 year daw nung bakal ni Petro kailangan daw alisin. Tapos i-check ulit yung i-x-ray. Itong si Petro, guys, ayaw niyang ipatanggal. Kasi pag tinanggal daw yun, guys, ay mararatay na naman daw siya sa kama ng matagal, 6 months. Depende rin siya, guys, sa pag-recover ni Petro kung paano naghilom yung, alam yun, yung alam ibig sabihin. Kasi hindi naman ako nag-medical field. So nakadepende daw sa paghilom nung nandun na bakal sa buto ni Petro. Guys, sabi ng magulang niya mag-apply si Petro ng pension para dun sa aksidente niya. Kaya lang ito si Petro, ayaw niya talagang hanggat kaya niya pang magtrabaho is magtatrabaho siya kaysa mag-accept siya ng pension sa government pero hindi na siya allow mag-work. Yun yata ang pagkakaintindi ko. Sabi ko sa kanya,
guys, na pag kasi umuwi ka, pag this year na makauwi tayo ng Pilipinas, sumama ka kasi ng Pilipinas. Tapos, tingnan mo kung ano yung pakiramdam mo doon sa katawan mo, kung okay ba yung weather sa Pilipinas or mas okay dito sa Europe, dito sa Romania. Sabi ko sumama ka para malaman mo. Tapos mag-stay tayo doon, sabi ko sa kanya.